hangin ay hindi pangkaraniwan ang lamig ng gabing iyon. May kakaibang bigat sa simoy, parang hangin na galing sa loob ng freezer, pero may halong amoy ng kalawang at lumang dugo. Tahimik ang paligid, maliban sa alingaw-ngaw ng mga kuliglig at mahihinang yabag ng 4 na taong papalapit sa abandonadong Clark Air Base Hospital. Si Rico, isang documentarist na mahilig mag-feature ng haunted places, ang leader ng grupo. Kasama niya si Mara, ang kanyang audio specialist, Joey, ang cameraman, at si Trix, ang researcher na pinakamadaldal sa kanilang lahat. Dahil sa mga kwento ng mga dating sundalo iti-residente tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik sa lumang ospital, napagpasyahan nilang doon gawin ang Halloween special ng kanilang YouTube channel na Nightcrawl PH. Record rolling. Rolling na, sabi ni Joey, itinutok ang kamera sa makapal na gate na may kalawang at lumang signage, Clark Air Base Hospital, EST 1940. Mga ka-crawlers, bungad ni Rico sa kamera, nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. Sabi nila, dito raw naririnig ang iyak ng mga sundalong namatay sa operasyon at mga nurse na hanggang ngayon ay nagro-ronda pa rin sa dilim. Habang nagsasalita siya, kumaluskos ang mga tuyong dahon sa paligid. Walang hangin, pero may kumikilos. Uy, naramdaman niyo yun? Tanong ni Mara, sabay kindat ng flashlight sa kaliwang koridor. Baka pusa lang, sagot ni Trix, bagamat halatang nanginginig ang boses. Binuksan ni Joey ang gate. Kik! Tunog nito ay parang kaluluwa ring umuungol. Sa loob ng ospital, pagpasok nila, sinalubong sila ng amoy ng lumang formalin, ihalo mo pa sa amoy ng basang lupa at lumang kuryente. Ang mga pader ay kupas, puno ng graffiti at kalawang. May mga lumang IV stand na nakatagilid, parang iniwan sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng hallway, may isang lumang wheelchair na unti-unting umikot kahit walang humahawak. Biglang tumigil ang lahat. Sinong gumawa niyan? Tanong ni Mara. Wala, hindi ko tinulak, sagot ni Joey. Sabay tingin sa paligid, pinagpatuloy nila ang paglalakad. Tila bawat hakbang ay may sagot na tunog mula sa ilalim ng sahig. Habang nagre-record si Rico, napansin niya ang isang lumang sign na halos burado na sa dingding. Ward 13. Restricted area. Perfect, sabi niya. Ito ang gusto ko. Ward 13, the forbidden room. Ngunit si Trix, na kanina pa nakayuko sa kanyang phone, ay agad tumutol. Wait, Rico. Nabasa ko sa article. Diyan raw nila dinadala yung mga critical na sundalo nung Vietnam War. Yung iba, hindi na nakalabas ng buhay. Tumawa si Joey. E di mas maganda para sa views, tara. Ngunit bago pa sila makalapit sa pinto ng Ward 13, may humaplos sa balikat ni Mara. Paglingon niya, walang tao. Guys, mahina niyang sabi, may malamig na hangin na humaplos sa akin. Walang bintana dito sagot ni Joey, sabay silip sa paligid. Tahimik silang nagkatinginan, at doon nila narinig ang mahinang pag-iyak mula sa loob ng Ward 13. Ang tawag mula sa dilim, tulungan mo ako. Boses iyon ng isang babae. Mahina pero malinaw, parang galing sa kabilang mundo. Uy, narinig niyo yon? Sigaw ni Rico, pilit pa ring kalmado. Oo bro, sagot ni Mara. Babae yon, pero paano? Wala namang tao rito. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto. Nakatirik ang kanilang mga flashlight at ang ilaw ay nag-flicker, parang ayaw nilang makita kung ano ang nasa loob. Kinabahan si Trix. Guys, baka may squatters or stray animals lang. Shh! Putol ni Rico. May anino. Sa liwanag ng flashlight, may isang aninong babae na dumaan sa likod ng pinto. Hindi malinaw ang mukha, pero kitang-kita ang puting uniforme ng nurse. Napatigil silang lahat. Mara, record mo to. Utos ni Rico, halos pabulong. Ayoko na, Rico. Sagot ni Mara, nanginginig. Hindi yan normal. Biglang bumukas mag-isa ang pinto ng Ward 13. Bang! Sabay may lumabas na hangin na parang humigop sa kanila. Ang ilaw ni Joey ay tuluyang namatay. Naiwan silang 4 sa gitna ng kadiliman. May naririnig na mga yabag. Maraming yabag, parang mga sundalong nakasapatos na boots. Tak, 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 tak. Hanggang sa may boses na lalaki na umaling-aw-ngaw mula sa corridor. Lieutenant, we're losing him. Prepare the stretcher. Nagkatinginan silang lahat, pero wala namang tao. Ang mga boses ay parang nagmumula sa ibang panahon. Ang bakas ng nakaraan. Biglang kumislap ang kamera ni Joey, nag-auto-record ng kusa.
Sa screen, nakuna ng isang malabong imahe ng operating room. May mga doktor at nurse na nakaputi, nakayuko sa pasyenteng duguan. Pero nang tumingin sila sa harap ng kamera, wala naman doon. Rico, nanginginig na boses ni Mara. Tingin mo ba, na-trigger natin yung nakaraan? Hindi agad sumagot si Rico. Tila na-hypnotismo siya sa nakikita, ang lumang operating table, ang mga kalat na gamit, at ang bakas ng dugo sa sahig na tila sariwa pa. At sa isang sulok, may nakaupong nurse na nakayuko, hawak ang clipboard, at parang nakatingin sa kanila kahit nakatungo. Hindi yan totoo, bulong ni Trix. Hindi yan totoo. Pero nang iangat ng nurse ang ulo niya, nakita nila ang walang mata nitong muka. Puro itim na butas at dugo ang pisngi. Welcome back. Mahina ngunit malinaw na sinabi ng boses bago tuluyang nag-blackout ang lahat ng ilaw. Madilim, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng hangin at ang paghingal ng apat na magkakaibigan. Nang bumalik ang kuryente sa kanilang mga flashlight, napagtanto nilang nasa ibang lugar na sila. Hindi na ito ang sirang koridor ng ospital na nakita nila kanina. Ang paligid ngayon ay maayos, maliwanag at puno ng taong nakaputi. Guys, bulong ni Mara. Asan tayo? Sa paligid nila may mga nurse na nagmamadaling naglalakad, may doktor na sumisigaw ng utos, at mga sundalong duguan na dinadala sa stretcher. Amoy na amoy ang dugo, antiseptic at usok ng baril. Pero isang detalye ang nagpapakilabot sa kanila. Walang nakakapansin sa kanila, parang hindi sila nakikita. Parang nasa ibang panahon tayo, sabi ni Trix nanginginig. Hindi to reenactment. Wala to kanina, sigaw ni Joey. Kalma, sabi ni Rico, kahit siya mismo ay nanginginig. I-record mo lang lahat, Joey. Baka ito na yung pinakamatinding footage natin. Ward 13, 1945. Habang naglalakad sila sa hallway, napansin ni Mara ang signage sa pader. Ward 13, Critical Surgeries. Sa loob, may 3 doktor na nakayuko sa pasyente. Scalpel, clamp, we're losing him. Ang eksenang iyon ay parang flashback ng ospital noong World War II. Lahat ng paligid ay buhay, pero sila ay tila mga anino lang. Nakakakita, pero hindi makagalaw ng normal. Biglang sumigaw si Trix. Guys, tignan nyo! Sa kabilang dulo ng hallway, may isang babaeng nurse na nakatayo, nakatingin diretso sa kanila. Siya rin ang nakita nila sa Ward 13 kanina, yung may itim na mata. Ngayon, normal na ang itsura nito. Maamo ang mukha, maputla, pero buhay. Help me, mahina niyang sabi. You shouldn't be here. Lumapit si Mara, pero hinila siya ni Rico. Huwag, baka trap yan. Pero mukha siyang humihingi ng tulong, sigaw ni Mara. Habang nag-aaway sila, unti-unting nagbago ang paligid. Ang tunog ng ospital ay nagiging sigawan, putukan, at alarm ng sirena. Niyayanig ng lindol ang sahig. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Nabulag sila sa liwanag at nang imulat muli ang mga mata, wala nang mga tao. Balik ulit sa lumang abandonadong ospital. Ang kakaibang orasan. Anong nangyari? Tanong ni Joey. Habol ang hininga. Parang nag-time travel tayo. Sigaw ni Trix, halatang nanginginig. Habang sinusuri nila ang paligid, napansin ni Rico ang isang lumang orasan sa pader. Ang kamay ng orasan ay hindi gumagalaw. Pero habang tinitigan niya ito, biglang umandar ng kusa, tik, 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 hanggang huminto sa 3:17 a.m. 3:17, bulong ni Rico. Baka yan yung oras ng nangyari kanina. Anong nangyari? Tanong ni Mara. Yung pagsabog, baka yan yung exact time na lahat sila namatay. Biglang lumamig ang hangin, nanginginig ang mga ilaw. At sa pader kung saan nakasabit ang orasan, unti-unting lumalabas ang mga marka ng kamay, pulang-pula, parang sariwang dugo. Rico, mahinang tawag ni Joey. Hindi iyan reflection. May sumusulat sa pader. At oo nga, may mga letrang unti-unting nabubuo. Stay with us. Mga kaluluwang naiwan. Biglang narinig nilang muli ang mga yabag ng sundalo. Tak, 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 tak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang tunog. May mga multong sundalo na lumalakad sa hallway, duguan, may hawak na baril at may mga sugat na hindi na dapat gumalaw. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Joey, nakatingin diretso sa kamera. Sir,
Mahinang sabi nito. Have you seen the nurse? Anong nurse? Sigaw ni Joey. The nurse in Ward 13. She never left. At bago pa siya makapagsalita ulit, nawala ang sundalo na parang usok. Okay, that's it. Umalis na tayo rito, sabi ni Mara, halos sumisigaw na. Hindi na to content, delikado na to. Ngunit nang bumalik sila sa entrance, sarado na ang pinto. Sinubukan ni Rico buksan, ayaw. Sinipa ni Joey, hindi rin gumagalaw. At sa kisame, may boses na tumawa ng mahina. Hindi pa tapos ang rounds. Ang paglitaw ng mga anino, nagsimula ng pumutol-putol ang mga ilaw ng flashlight. Mula sa dilim, unti-unting lumalabas ang mga anino ng mga nurse. Lahat sila nakaputi, may hawak na clipboard, pero walang mukha. Parang mga silhouette lang na may hugis tao. Isa-isa silang lumapit. Hanggang sa nakapalibot na sila, kina Rico. Please, iyak ni Mara. Hindi kami kalaban. Wala kaming masamang intensyon. Ngunit isa sa mga anino ay lumapit sa kanya. Inilapit ang bibig sa tainga niya at bumulong. Lahat ng pumasok dito, nagiging parte ng amin. Napasigaw si Mara. Nabitiwan niya ang flashlight. Bumagsak ito, gumulong sa sahig at tumigil sa pana ng isang nurse na duguan ng uniforme. Nakangiti ito. Welcome to Ward 13, sabay patay ng lahat ng ilaw. 3 araw na ang lumipas mula nang pumasok sina Rico, Mara, Joey at Trix sa Clark Air Base Hospital. Wala ni isa sa kanila ang nakauwi, walang update, walang post. Tahimik ang kanilang channel na Nightcrawl PH. Pero isang umaga, isang security guard ng lugar ang nakakita ng kamera sa may bakuran ng ospital. Basag ang screen pero umiilaw pa. Naka-auto-record mode. Ang simula ng pagsisiyasat. Sa presinto ng Angeles City, dinala ng guard ang kamera sa pulis. Si Inspector De La Peña ang humawak ng kaso. Habang pinapatakbo nila ang footage, nagulat sila dahil ang unang clip ay malinaw na video ng 4 na nawawala. Mga ka-crawlers, sabi ni Rico sa simula ng video, nandito kami ngayon sa Clark Air Base Hospital. Parang normal lang sa una. May mga tawa pa. May mga simpleng takutan. Ngunit habang umaandar ang footage, unti-unti nang nag-iiba ang tono. May mga static, mga tunog ng pag-iyak at mga sigaw sa malayo. Tulungan mo kami. Hindi ito scripted, Rico. May sumusunod sa atin. Tumahimik ang mga nasa presinto. Ang kwarto'y napuno ng malamig na katahimikan. Ito, hindi pwedeng prank, sabi ng isang pulis, nanginginig. Tingnan mo yung oras. Ang timestamp sa screen, 3:17 a.m. Parehong oras na nakita sa lumang orasan sa ospital, ang footage ng Ward 13. Habang pinapanood nila, lumitaw sa video ang hallway ng ospital, pero sa kamera, buhay na buhay pa ito. May mga sundalo, nurse at umiilaw pa ang operating lights. Samantalang sa background, maririnig ang sigaw ni Mara, "Rico, huwag kang lalapit." Ngunit si Rico ay tila wala sa sarili, nakatingin sa isang kwarto at nakangiti, parang may kausap. Naririnig mo ba sila? Bulong niya sa kamera. Sinasabi nila, may kailangan tayong tapusin. Biglang nag-flash ang kamera at sumunod na frame ay nagpapakita ng isang nurse na walang mukha, nakatayo sa likod ni Rico. Patayin niyo na yan, sigaw ng pulis na babae sa opisina. Pero hindi agad pinatay ni Inspector De La Peña ang playback. May isa pang clip. Ang huling video ni Mara ang screen ay nanginginig, parang may tumatakbo. Madilim, malalim ang paghinga. Boses ni Mara, "Kung may makakita nito, huwag kayong papasok sa ospital na to. Hindi kami makaalis. Lahat ng pinto nagsasara mag-isa. May narinig na mga yabag. Tak, tak, tak. Joey, Rico, Trix," sigaw niya. Walang sumasagot. Paglingon niya sa likod, may liwanag ng operating room. At sa liwanag na yon, may 3 siluetang nakatayo. Isang lalaki at 2 babae. Lahat nakatingin sa kanya, pero parang hindi na sila buhay. "Mara," boses ni Rico, mabagal, parang walang emosyon. "Sumama ka na. Magkasama na tayo rito." Nabitawan ni Mara ang kamera. Bumagsak ito sa sahig at bago tuluyang nag-blackout, maririnig ang boses ng nurse. "Welcome to Ward 13. Ang ebidensya tumigil ang playback, tahimik ang buong presinto. Ang lahat ay nagkatinginan. "Inspector," sabi ng isang pulis, "parang may multo talaga doon ah." "Hindi tayo sigurado," sagot ng opisyal.
kahit halatang takot din. Pero kailangan natin silipin ang lugar. Bumuo sila ng search team kinabukasan. May kasamang media at ilang paranormal investigators. Pagpasok nila sa ospital, tahimik ang paligid. Walang ingay, walang gumagalaw. Pero sa sahig ng main hallway, nakita nila ang 4 na cellphone. Lahat patay, pero tuyo. Walang bakas ng struggle, walang dugo. Parang kusa lang iniwan. Sa pader malapit sa Ward 13, may nakasulat sa lumang tinta. 317, round never ends. Ang pagbalik ng anino. Pagbalik ng mga pulis sa presinto, sinubukan nilang kopyahin ang footage. Pero sa bawat attempt, nagka-error ang file. Walang kahit anong video editor o player ang makapag-open ng buong clip. Ang natira lang ay isang frame, malabo, grainy, pero malinaw na may 4 na tao sa koridor. At sa likod nila may 2 dosenang nurse at sundalo na parang galing sa usok, nakatingin diretso sa camera. "Sir, tingnan nyo yung timestamp," sabi ng IT. "Anong oras?" tanong ni De La Peña. Lahat ng frame, kahit anong i-play mo, bumabalik sa 3:17 AM. Ang viral clip makalipas ang 1 linggo. Lumabas sa social media ang isang short clip galing sa camera. Walang nakakaalam kung paano ito na-upload. Walang watermark, walang account name. Pero malinaw ang boses ni Rico sa dulo. Sa lahat ng nanonood, kung marinig niyo to, huwag kayong pumunta rito. Ward 13, hindi ito ospital. Isa itong kulungan ng mga kaluluwang hindi na makaalis. Pagkatapos ng video, lumitaw ang static noise at isang babaeng boses na pabulong. "Next round, starts soon." Maraming viewers ang nagsabing nakarinig sila ng iyakan at mga yabag sa likod ng video habang pinapanood ito. Iba ang nagsabing nagloko raw ang phone nila, nag-iinit, nagka-static o biglang tumigil sa 3:17. 2 buwan matapos mawala ang mga vloggers ng Nightcrawl PH, muling umingay ang pangalan ng Clark Air Base Hospital sa social media. May kumakalat na video raw na nagpi-play ng kusa sa ilang cellphone. Isang grainy clip ni Rico, humihingal bago marinig ang boses na pabulong. "Next round, start soon." At doon nagsimula ang bagong paglalakbay. Ang return investigation ng kilalang paranormal team na Phantom Seekers. The new team sa van na papunta sa Angeles, nakaupo ang 4 na bagong karakter. Lara, ang team leader at investigative journalist. Ken, ang tech expert. Nina, ang psychic sensitive. At Dex, ang cameraman na puro skeptic. "Hindi ako naniniwala sa mga multo," sabi ni Dex habang inaayos ang kanyang GoPro. "Mga gimmick lang yan, pero sige, content is content." "Hindi ito content lang," sagot ni Lara. 4 na tao ang nawala rito, Dex. Walang bangkay, walang bakas. Ang huling footage nila, pinapanood ng milyon-milyon, pero walang nakakaalam kung paano ito na-upload. Tahimik si Nina, nakatingin lang sa bintana. Minsan, mahina niyang sabi, hindi nila gusto na maistorbo ulit. Ang pagpasok sa ospital, pagdating nila sa Clark Air Base, madilim na. Ang buwan ay kalahati at ang mga aninong dulot ng mga puno ay parang mga kamay na nakaabot sa kanila. Nang binuksan nila ang gate, napansin ni Ken ang isang lumang signage na may kalawang na Ward 13, Restricted Area. "Swerte, andito pa pala," sabi ni Dex. "Magandang B-roll shot." "Hindi yan swerte," bulong ni Nina. Ibig sabihin, naghihintay sila. Pagpasok nila, nag-set up agad si Ken ng motion sensors at thermal cameras. May mga camera silang nilagay sa hallway, operating room, at sa mismong Ward 13, kung saan huling nakita sa footage ang Nightcrawl PH. "Okay, lahat ng camera rolling," sabi ni Lara. "Document everything. Kapag may kakaiba, huwag agad tatakbo. Observe muna." Pero ilang minuto pa lang, nagsimulang magloko ang mga device. May static sa earpiece. May isang motion sensor na nag-a-activate mag-isa kahit walang dumadaan. Beep. Motion detected. Ward 13. "Ken, may pumasok daw sa Ward 13, sabi ni Lara. "Imposible, walang hangin, walang movement," sagot niya. Pero sa screen, malinaw ang isang human figure na dahan-dahang naglalakad sa loob. Ang unang pagpapakita. "Dex, ikaw na," utos ni Lara. "Dalhin mo yung camera, puntahan mo yung Ward 13. "Ako? Ako talaga?" reklamo ni Dex. "Fine, pero pag may sumulpot, iwan ko tong camera." Pagdating niya sa pinto ng Ward 13, mabigat ang hangin. Parang may pressure sa dibdib.
at bawat hinga ay may kasamang lamig. Binuksan niya ang pinto. Sa loob, walang tao, pero sa gitna ng kwarto, may nakatayong wheelchair. Dahan-dahang umiikot mag-isa. "Guys, may nakikita akong gumagalaw dito!" Sigaw niya sa radio. "May tao ba dyan?" Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay boses ng babae sa likod. Lahat ng rounds dapat tapusin. Paglingon niya, wala. Pero nang itutok niya ang kamera, may refleksyon ng nurse na walang mukha sa salamin. Napatakbo siya palabas. The glitch in time. Sa command center, sinubukan ni Ken i-rewind ang footage, pero laging naghahang sa timestamp na 3:17 AM. "Hindi ko ma-rewind, boss. Parang loop," sabi niya. "Anong ibig mong sabihin?" Bawat attempt ko, bumabalik sa parehong eksena, yung umiikot na wheelchair. Tahimik silang lahat, hanggang biglang magsimulang mag-on at off ang mga ilaw. At mula sa speaker ng monitor, may maririnig na tunog ng mga sundalo. "Lieutenant, prepare the stretcher. We're losing him." "Hindi yan recording," sigaw ni Ken. "Wala yang audio kanina." Unti-unting nagbabago ang paligid. Ang sirang ospital ay nagiging buo ulit, kumpleto sa pasyente, doktor at mga nurse. Ngunit sila, parang mga multo sa gitna ng nakaraan. The loop begins again. "Lara," sabi ni Nina, nanginginig. "Hindi ito ordinaryong haunting. Ito yung nangyari kina Rico. Inuulit nila ang parehong gabi." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang Ward 13 ay hindi haunted. Isa siyang loop, isang limbo. Lahat ng pumapasok dito nagiging parte ng kasaysayan." Biglang nag-freeze ang lahat ng kamera. Ang screen ay nagpakita ng lumang orasan. 3:17 AM. "Hindi pa 3:17 na?" sabi ni Ken, tumingin sa relo. Pero pagtingin niya, 3:17 rin ang oras. At sabay-sabay silang nakarinig ng mahinang boses. "Next round starts now." Ang multong nakamasid. Habang nagpapanik sila, biglang sumara ang pinto ng Ward 13. Tumakbo si Dex palabas, pero huminto siya nang may makitang kamera sa sahig. Ito ang kamera ni Joey, isa sa mga nawala noong unang insidente. Nang itaas niya ito, kusa itong nag-on. Sa screen, may lumabas na video, at doon nakita niya ang sarili niya kasalukuyang hawak ang kamera. "Guys," nanginginig niyang sabi. "Nakikita ko sarili ko sa video. Paano yan possible?" sigaw ni Lara. Pero bago pa sila makalapit, biglang nag-play ang audio ng lumang recording ni Rico. "Sa lahat ng nanonood, huwag kayong pumasok rito." Tahimik. Ang buong ospital ay tila natigil sa oras. Walang ingay, walang galaw. Maliban sa mahinang pag-ikot ng lumang electric fan sa Nurse East Station na matagal nang hindi gumagana. Hawak pa rin ni Dex ang lumang kamera ni Joey. Ang mukha niya ay maputla, pawis na pawis, habang patuloy na nagpi-play ang video na parang live mirror ng kanilang ginagawa. "Hindi ito possible," mahina niyang sabi. "Bakit ako nakikita sa kamera na ito, pero ilang segundo bago ko gawin?" "Dex," sigaw ni Lara, "ibaba mo muna yan, baka may static lang." Pero nang ibaba niya, biglang lumabas sa screen ang mukha ni Rico. Marumi, maputla, may dugo sa noo. "Hindi ito static," bulong ni Nina. Nagbubukas na ang portal, ang paghalo ng panahon. Sa bawat segundo na lumilipas, nagiging mas malinaw ang mga anino sa paligid. Ang koridor na sirang-sira kanina, ngayon ay buo at maliwanag, parang nasa gitna sila ng panibagong shift ng ospital noong 1970s. May mga nurse na dumadaan, may mga sundalong sugatan sa stretcher, at naririnig nila ang boses ng mga doktor na nagmamadali. "Code Blue sa Ward 13, prepare for surgery." Napatakip ng bibig si Lara. "Nakikita niyo to?" "Oo," sagot ni Ken, nanginginig. "Pero hindi tayo nakikita nila. Parang hologram tayo." Habang pinagmamasdan nila ang eksena, napansin ni Nina na may isang babaeng nurse na nakatingin diretso sa kanila. Walang mukha. Pero nakaturo siya sa direksyon ng Ward 13 at sa pader kung saan nakasulat ng dugo, "Do not enter, they're still here." Ang boses ni Rico biglang umilaw ang mga ilaw ng hallway, kasabay ng pag-play ng lumang recording sa intercom system. Boses iyon ni Rico mula sa unang grupo. "Kung may makarinig nito, hindi kami nakalabas. Akala namin haunted lang to, pero hindi. Ang ospital mismo, buhay. Pinapakain niya ang mga alaala natin."
Tahimik silang apat. Ang bawat isa ay parang tinusok ng malamig na karayom ng takot. Naramdaman ni Lara na lumalalim ang hangin. Parang may humihigop ng init mula sa kanilang katawan. Hindi tayo dapat nandito, sabi ni Nina. Bawat oras na lumilipas, inaabsorb na tayo ng lugar na to. Absorb? Tanong ni Dex. Ano to, parang multivirus? Mas masahol, sagot ni Nina. Ginagawang replay ng ospital ang lahat ng namamatay dito. Ang pagtatagpo. Habang naglalakad sila patungo sa Ward 13, biglang bumukas ang isang pinto. At mula roon, lumabas ang isang grupo. 4 na tao rin. Pawis, duguan, takot na takot. Si Rico, Mara, Joey at Trix. Ang unang team. Impossible, bulong ni Lara. Patay na sila. Pero naglalakad ang grupo na parang buhay, parang hindi alam kung saan sila nanggaling. Rico, tawag ni Dex. Ikaw ba yan? Sino kayo? Sagot ni Rico, nakataas ang flashlight. Anong ginagawa niyo rito? Parehong grupo ang nagtataka, parehong nagtatakot-takutan. Pero nang tumingin si Nina sa paligid, napansin niyang pareho silang nakikita ng ospital. Ang mga monitor sa gilid ay nagpapakita ng 2 imahe ng parehong hallway. Isa sa kasalukuyan, isa sa nakaraan. At dahan-dahan, nagsasanib ang mga imahe. Ang pader ng hangin biglang may pumutok na tunog, parang basag na salamin. Ang sahig ay nagbitak at mula rito ay lumabas ang itim na usok umiikot sa gitna nila. Nang hawakan ni Ken ang hangin, parang may pader. Hindi tayo makalapit sa kanila, sigaw niya. Parang may invisible wall. Hindi nyo na kaya, sabi ni Rico habang lumalapit. Kapag sumama kayo sa amin, hindi na kayo makakabalik. Ano yung ibig mong sabihin? Tanong ni Lara. Kami, mga alaala na lang. Pinapatakbo ng ospital para hindi ito tuluyang mamatay. Habang sinasabi iyon, nagsimulang mangitim ang balat ni Rico. Unti-unting nagiging abo pero nakangiti. Sige, tumakbo kayo habang kaya nyo pa. At sabay-sabay silang naglaho. Ang tunog ng kadena. Tumakbo ang Phantom Seekers patungo sa main exit. Pero sarado na ang lahat ng pinto. Ang mga ilaw ay nagbukas sara at may mga silhouette ng sundalo sa dulo ng corridor. Isa sa mga ito ay may hawak na stretcher at sa ibabaw may bagong bangkay. Ang suot ay kapareho ng kay Dex. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Dex. Dex, huwag kang lalapit! Sigaw ni Lara. Ngunit lumapit siya at sa sandaling hinawakan niya ang stretcher, biglang nag-flicker ang buong ospital. Parang gumalaw ang mismong timeline. Ang pagbabalik ng oras, lahat ng kagamitan ay bumagsak. Lahat ng ilaw namatay. Ang naririnig na lang nila ay heartbeat. Hindi nila alam kung kanila o ng ospital mismo. Pabalik na naman, sabi ni Nina. Magre-reset na naman ang oras. Anong reset? Tanong ni Lara. Lahat ng nandito, mauulit. Parang pelikulang walang ending. At bago pa sila makatakbo, biglang bumukas ulit ang intercom. Next round starts now. Pagtingin nila sa relo, 3:17 AM na naman, parehong oras, parehong eksena. Ang Ward 13 ay buhay pa rin. At ngayong gabi, may 4 na bagong kaluluwa itong isasama. Ang araw ay unti-unting sumikat sa Angeles City. Sa wakas, matapos ang 3 araw ng paghahanap, nakita ng mga pulis ang isang babae na gumagapang palabas ng lumang Clark Air Base Hospital. Putikan, duguan, pero humihinga pa, si Lara. Ang pagising pagmulat ni Lara sa ospital, ngayon ay sa isang modernong medical center sa labas ng base. Ang unang nakita niya ay puting kisame at ang mahinang tunog ng monitor sa tabi ng kama. Ma'am, gising na po kayo? Tanong ng nurse. Nasaan? Sila? Mahina niyang sagot. Sila Ken, Dex, Nina. Ngumiti lang ang nurse pero hindi sumagot. Kinuha nito ang tray ng gamot at lumabas ng kwarto. Nang makaalis ito, napansin ni Lara na may tuldok ng dugo sa sahig. Sumunod pa roon ay may mga bakas ng paa, basa pa, pero hindi sa kanya nanggaling. Hello? Tawag niya. May tao ba? Walang sumagot. Ngunit sa monitor ng ECG, may lumabas na text sa screen. 3:17 AM, round start. Ang pagbalik ng oras, nagulat siya. Umaga na. Pero nang tumingin siya sa relo sa dingding, nakasulat doon, 3:17 AM. Hindi. Posible ito, bulong niya. Nakalabas na ako. Sinubukan niyang bumangon. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa kama, napansin niyang may marka ng ID band.
at nakasulat doon ang ibang pangalan. Patient name, Rico de la Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi, ako si Rico. Ngunit sa salamin sa harap ng kama, ang refleksyon niya ay hindi siya. Ito ay si Rico, pawis, may dugo sa noo at nakangiti ng malamig. Sinabi ko na sa iyo, Lara, walang nakakalabas sa Ward 13. Ang bumabalik na boses, tumakbo siya palabas ng kwarto, hinila ang IV at tumilapon ang monitor. Ang hallway ay puno ng mga taong nakaputi, mga nurse, doktor, pasyente. Pero lahat sila ay nakatingin sa kanya habang naglalakad siya. Tahimik. Walang tunog maliban sa heartbeat na umaalingaw-ngaw sa buong koridor. "Miss, bawal po dyan!" sabi ng isang nurse. Pero nang lumapit ito, lumusot ang kamay niya sa katawan ng babae. Napatigil si Lara. Bakit? Parang hindi ako totoo. Doon niya narinig ang boses ni Nina. Mahina, parang galing sa hangin. "Lara, hindi ka nakalabas. Nakabalik ka lang sa labas. Pero dala mo na siya." Ang multong nakikisakay. Habang naglalakad siya sa labas ng ospital, napansin niya na bawat taong madadaanan niya ay nilalapitan siya ng pusa, aso, bata. Lahat ay biglang tumitigil at nakatingin sa kanya ng direkta. Isang matandang lalaki sa karinderya ang napabulong. "Miss, may sumusunod sa'yo." Paglingon niya, wala. Pero sa refleksyon ng salamin ng karinderya, nakita niya ang isang lalaking naka-uniforme ng sundalo na nakatayo sa likod niya. Walang muka, walang anino. "Hindi ka dapat nakalabas," sabi nito sa mahinang boses. "Ang ospital may kailangan pa sa'yo." Ang balitang naglabas ng katotohanan. Pag-uwi niya sa kondo, bukas ang TV, kahit hindi niya pinaandar. Breaking news. 4 na bangkay na tagpuan sa loob ng Clark Air Base Hospital, kabilang ang mga miyembro ng Phantom Seekers at isang babae na kinilalang si Lara Gomez. Napatigil siya. "Ako yun." Tumingin siya sa kamay niya, nanginginig, malamig at unti-unting nagiging transparent. Sa salamin ng TV, ang mukha niya ay hindi na kay Lara, kundi kay Rico, muling nakangiti. "Round 7, bulong niya. "Ako naman ang magpifilm, ang bagong vlog." Kinabukasan, nag-viral sa YouTube ang bagong video ng Nightcrawl PH. Title, "We Escaped Clark Hospital, Raw Footage." Millions of views. Pero sa bawat comment, may nagsasabi ng pareho. Bakit parang iba ang boses ni Lara? Bakit parang nagfi-flicker yung mukha niya sa frame 317? Bakit parang may sundalong nakatingin sa likod niya? At sa dulo ng video, bago ito mag-fade to black, lumabas ang subtitle, "Next round starts now." 2 linggo matapos maibalita ang pagkamatay ng Phantom Seekers, isang internal report ang lumabas mula sa pulisya ng Angeles City. Ayon sa CCTV footage, may babaeng nakita raw lumabas ng Clark Air Base Hospital bandang 3:00 ng madaling araw, kapareho ng oras ng misteryosong 3:17 AM loop na nabanggit sa mga naunang kaso. Ang babaeng iyon, si Lara Gomez, nakasalukuyang nakaburol din sa parehong araw. Ang investigasyon pinadala ng headquarters, si Inspector Migs Ramos, isang bagitong pulis na mahilig sa mga unsolved. Kasama niya si Dr. Elora Villanueva, isang forensic psychologist na may background sa trauma cases. "So, may patay na pero buhay pa?" tanong ni Migs habang tinitingnan ang mga file. "Technically, oo," sagot ni Elora. "Pero kung totoo yung mga witness, baka hindi na siya ang Lara na kilala nila." Pinuntahan nila ang kondo ni Lara sa Angeles. Tahimik ang buong floor, walang tenant, walang tunog. Ngunit paglapit nila sa pinto, may amoy ng antiseptic at formalin. "Kakaibang amoy ito, Doc," sabi ni Migs. "Parang ospital." "Hindi lang basta ospital," sagot ni Elora. "Ito yung amoy ng preservation, parang may gustong manatili." Pagbukas ng pinto, madilim. Sa loob, may mga nakasabit na lumang litrato ng ospital at sa bawat isa may nakasulat sa likod, 3:17 AM, next round. Ang CCTV footage. Sa isang sulok, nakita nila ang laptop ni Lara. Naka-on pa, may camera light. Inilagay ni Migs ang USB para i-backup ang mga file. Pag-open niya, isang folder lang ang nandoon. Ward 13 Final Feed.mp4. Pag-play nila, unang lumabas si Lara.
Nakaupo sa harap ng kamera, maputla, walang emosyon. "Sino ka?" tanong ni Elora sa screen. "Ako si Lara," sagot nito. "Pero siya rin ako." "Sino siya?" "Si Rico. Siya ang nagbukas ng pinto, ako ang lumabas." Nagsimulang gumalaw ang background sa video. May mga multong anino sa likod ni Lara, mga nurse na walang mukha. At sa dulo ng video, may text na lumabas, "Welcome Inspector Ramos, welcome Dr. Villanueva." Ang pagkawala kinagabihan, habang nagtatype ng ulat si Migs, nakarinig siya ng notification sound. May bagong video upload sa internet. Title, Phantom Seekers Reborn, Clark Base Live. Binuksan niya. Ang video ay live, galing sa loob ng ospital. Pero ang nakakakilabot, ang cameraman ay siya mismo. "Doc," tawag niya kay Elora. "Tingnan mo to." Ngunit paglingon niya, wala na si Elora sa opisina. Tanging stethoscope at cellphone lang ang naiwan. Sa screen ng cellphone, nakatype ang huling text. "Migs, tumingin ka sa salamin." Pagtingin niya, sa refleksyon, nakatayo si Elora sa likod niya, maputla, at may ID tag sa leeg. Ward 13, Patient 06. Ang imbitasyon, sumigaw si Migs at tumakbo palabas. Paglabas niya ng presinto, naroon sa kalsada si Lara, nakatayo sa gitna ng ulan, walang payong, ngunit hindi nababasa. "Inspektor, ano bang gusto mo sa amin?" Sigaw niya. "Hindi ako ang may gusto, ang ospital ang humihingi." Humihingi ng ano? Ang buhay kapalit ng mga nawala. Biglang lumitaw sa likod ni Lara ang 4 na multo ng Phantom Seekers. Lahat sila nakatingin kay Migs at sabay-sabay nilang sinabi, "Next round starts now." Ang pagbalik sa ospital kinabukasan, nakitang nakaparada ang sasakyan ni Migs sa tapat ng Clark Air Base Gate. Walang tao sa loob. Sa dashboard, may nakapatong na lumang recorder. Pag-play ng forensic team, narinig nila ang huling mensahe ni Migs. "Ito si Inspector Ramos. Nasa loob ako ng Ward 13. Nakikita ko sila. Sila lahat buhay dito. Pero alam kong patay na sila. Kung sino man makahanap nito, huwag na kayong papasok. Ang oras dito, hindi umaalis. At kapag narinig mo na ang orasan sa 3:17, hindi ka nalalabas ulit." Ang broadcast. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagsimulang mag-broadcast ng mag-isa ang abandoned hospital intercom. Kahit walang kuryente, kahit sarado na ang buong compound, ang paulit-ulit na mensahe, "Welcome to Ward 13, new arrivals detected. Round 8 will commence shortly." At sa dilim ng corridor, 4 na bagong anino ang naglalakad. Isa roon ay nakapulis uniform. Ang isa naman may hawak na kamera. 1945, Pampanga, bago matapos ang digmaan. Ang Clark Air Base Hospital ay isa sa mga pinakaaktibong military hospitals ng mga Amerikano. Dito dinadala ang mga sugatang sundalo, Amerikano, Pilipino, pati na rin mga bilanggo ng giyera. Ngunit sa ilalim ng ospital, may isang lihim na pasilyo na hindi kasama sa blueprint. Ang tawag ng mga doktor doon, Ward 13. Hindi ito ordinaryong ward. Dito nila isinasagawa ang mga experimental treatments sa mga sundalong malubha ang tama. Mga pagsubok na may kinalaman sa reviving the dead tissue at memory preservation. The experiments pinamunuan ito ni Dr. Abraham Cotter, isang American military surgeon. Kasama niya si Nurse Erlinda Navarro, isang Pilipina na may galing sa herbal medicine. Ayon sa mga file, gusto ni Dr. Cotter gumawa ng paraan para mapanatili ang buhay kahit patay na ang katawan. "Time is our enemy," sabi niya sa logbook. "But what if we can freeze it?" Dito niya ginamit ang tinatawag niyang temporal suspension serum, isang likidong may halong formalin, adrenaline at unknown compound mula sa halaman na dinala ni Nurse Erlinda. Noong March 17, 1945, 3:17 a.m., una nilang sinubukan ang eksperimento sa isang sundalong Amerikano na nabaril sa dibdib. Nabuhay ito ng ilang minuto, pero ang mga matay kulay abo at paulit-ulit lang niyang sinasabi, "It's still dark. It never ends." Pagkalipas ng ilang segundo, sumigaw ito at pinunit ang sarili niyang dibdib. Nagkagulo sa ward. Isa-isa, namatay ang mga doktor, maliban kay Dr. Cotter at Nurse Erlinda. Ang sumpa ng oras. Mula noon, nagsimulang magloko ang mga relo sa loob ng ospital. Lahat ng wall clocks, kahit anong oras ito babalik sa 3:17 a.m. Ang mga pasyenteng namatay sa ward ay hindi na na-cremate dahil ang mga katawan nila ay hindi na nabubulok. Ayon sa lihim na tala ni Nurse Erlinda,
Ang serum ni Dr. Cutter ay hindi nagpapabalik ng buhay, kundi nagbubukas ng lagusan sa pagitan ng buhay at kamatayan. At tuwing 3:17 a.m., ang lagusang iyon ay bumubukas. Natagpuan si Dr. Cutter makalipas ang 3 araw. Nakaupo sa operating chair, ngunit ang ulo ay hiwalay sa katawan. Sa dingding, nakasulat sa dugo, "Time will remember. Ward 13 is eternal." Ang pagkatago ng katotohanan. Pagkatapos ng giyera, sinelyuhan ng US Air Force ang buong pasilyo. Binura nila sa mga dokumento ang kahit anong tala tungkol sa Ward 13. Pinagbawal pumasok kahit sino sa basement. Ngunit may ilang Pilipinong nurse ang tumulong itago ang katotohanan, kasama si Erlinda na tumanda ng tahimik sa Angeles. Bago siya namatay, iniwan niya ang isang sulat. Kapag muling nagbukas ang ospital, babalik din ang mga kaluluwang hindi natapos ang oras nila. At doon nagsimula ang mga kwento ng mga nurse na walang mukha, ng sirang orasan sa 3:17 at ng mga pasyenteng gumagalaw sa morgue. Pagbabalik sa kasalukuyan, fast forward to present day, ang video ni Migs Ramos at ng Phantom Seekers ay nag-viral. Isang historian, si Professor Dante Navarro, apo ni Nurse Erlinda, ang unang nakapansin sa kakaibang pattern. Lahat ng insidente sa ospital, mula 1945 hanggang ngayon, ay nangyari tuwing March 17 at palaging sa oras na 3:17 a.m. Habang nire-review niya ang mga luma niyang dokumento, napansin niyang unti-unting umiinit ang relo sa kanyang mesa. At nang tingnan niya ang oras, 3:17 a.m., biglang namatay ang ilaw. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang isang lalaki na may dugo ang uniforme ng doktor. Nakangiti, may hawak na lumang scalpel. Time never stopped, Professor. Ward 13 never closed. At sa labas ng bahay, ang lumang ospital, ilang kilometro ang layo, ay muling nagliwanag. Madaling araw ng March 17, tahimik ang Angeles City. Si Professor Dante Navarro, apo ni Nurse Erlinda, ang babaeng dating kasama ni Dr. Cutter sa eksperimento, ay bumalik sa Clark Air Base Hospital. Sa bulsa niya, dala niya ang lumang journal ng lola niya. Sa huling pahina may nakasulat, "Kapag bumalik ang oras sa 3:17, isa lang ang makapagsasara ng lagusan, ang dugo ng pinagmulan at ng anak nito." Ang pagpasok basang-basa si Dante sa ulan habang pumapasok sa lumang ospital. Walang kuryente pero may ilaw sa hallway. Ang bawat hakbang niya ay may tunog na parang may sumusunod. Habang bumababa siya sa basement, ang lahat ng relo sa paligid ay sabay-sabay huminto. 3:17 a.m. Pagdating niya sa metal door na may nakasulat na Ward 13, kusang bumukas ito. Lumabas ang malamig na hangin. May halong boses ng mga umiiyak. Ang pagkikita sa gitna ng lumang operating room, may isang lalaking nakaputing coat, nakatalikod, may hawak na scalpel. "Dr. Cutter," bulong ni Dante. "You shouldn't be here, Dante," sagot ng lalaki, sabay harap. Magkasing itsura sila, parehong marka sa kaliwang braso, isang spiral na tattoo ng orasan. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Dante. "Dugo mo, dugo ko," sagot ni Cutter. "Ang eksperimento ay hindi pagkabuhay muli, kundi paglipat ng oras sa dugo ng susunod na henerasyon. Ako ay nasa loob mo, Dante." Ang labanan. Biglang nagsigawan ang mga patay sa paligid. Mga pasyente, nurse at sundalong multo, lahat nagising. Hinawakan ni Cutter ang relo. "Kapag tumigil muli ang oras, mabubuhay ako." Ngunit bago pa niya maibalik ang tiktak, itinusok ni Dante ang scalpel ni Nurse Erlinda sa lumang temporal machine. Sumabog ito, kumalat ang liwanag. Nagsimulang magabo ang katawan ni Cutter habang sumisigaw, "You stopped the clock, but time remembers." Pagkatapos ng lahat pagmulat ni Dante, nasa labas na siya ng ospital. Tahimik. Araw na, ngunit nang tingnan niya ang relo, 3:17 a.m. pa rin ang oras. Sa palad niya, may sugat sa spiral mark. At sa loob ng ospital, unti-unting muling nagbubukas ang mga ilaw. Phase 2 initiated, bulong ng mekanikal na boses mula sa loob. Sa malayo, isang batang lalaki ang nakatayo, may hawak na lumang pocket watch, at sabay silang nagsalita ni Dante sa hangin. "Ward 13 never ends." Maaga pa lang, ramdam ni Dante Navarro na may kakaiba. Pagmulat niya, nakahiga siya sa tabi ng daan,
sa harap ng Clark Air Base Hospital. Ang araw ay sumisikat pero ang paligid tila nag-aalangan. Parang hindi sigurado kung umaga ba talaga. Tumayo siya, nanginginig, at tinignan ang relo sa pulso. 3:17 a.m. Hindi gumagalaw ang segundo. Tumigil ang lahat ng tunog. Kahit ang hangin, tahimik. Lumingon siya at nakita ang mga pulis na nakapaligid sa ospital, pero parang nakapako sa isang larawan. Hindi kumikilos, hindi humihinga. Parang nakasabit sa oras. Dahan-dahan siyang pumasok muli sa gusali, kahit pa sinisigaw ng utak niya na tumakbo na. Sa loob, madilim at amoy formalin. Ngunit sa bawat paglakad niya, biglang kumikislap ang mga ilaw, isa-isa. Parang inaasahan na siya. Sa hallway, nakita niya ang sarili niyang mga larawan, nakasabit sa dingding. Suot pa rin ang damit na suot niya kahapon. Sa ilalim ng bawat larawan, may nakasulat, "Next Keeper." Napalunok siya. "Hindi totoo to," bulong niya. Narinig niya ang mahinang tunog ng orasan. Tik-tak, tik-tak. Hanggang sa unti-unting bumilis. Pumasok siya sa Ward 13. Wala na ang mga bangkay. Wala na si Dr. Cutter. Pero sa gitna ng kwarto, naroon ang isang lumang pocket watch na nakapatong sa scalpel na ginamit niya. Kinuha niya ito at biglang sumabog sa isip niya ang mga alaala ni Dr. Cutter. Ang eksperimento, ang mga pasyente, ang pagsubok na itigil ang kamatayan. Nakita niya ang kanyang lola, si Nurse Erlinda, na umiiyak habang sinusunog ang mga file. At sa bawat imahe, unti-unti niyang naiintindihan. Ang sumpa ay hindi gawa ni Cutter lamang. Sila mismo ni Erlinda ang nagbukas ng lagusan noon. Noon, ako ang nagligtas sa kanya, pero ginamit niya ako, sabi ng boses ni Erlinda sa isip ni Dante. Ngayon, ikaw na ang kailangang pumili. Biglang nagliwanag ang paligid. Nakita ni Dante ang sarili sa loob ng isang malawak na operating room, pero wala ng katawan. Oras na lang. Lumulutang siya sa pagitan ng mga lumang relo, mga basag na salamin, mga pasyente na parang nakapako sa loob ng orasan. "Ikaw na ba ang papalit sa akin?" tanong ng tinig ni Cutter. "Hindi," sagot ni Dante. "Tatapusin ko to." Hinawakan niya ang scalpel at tinaga ang lumang pocket watch. Pumutok ito at lumabas ang matinding liwanag. Ngunit imbes na mamatay siya, nakita niyang bumagal ang lahat. Ang mga anino ng mga kaluluwa ay huminto, tumingin sa kanya at sabay-sabay nagsabing, "Salamat." Akala niya tapos na. Ngunit pagmulat niya, nasa hospital bed siya. Buhay, pero ibang kwarto na. May modernong ilaw, bagong kagamitan. May nurse na lumapit. "Gising na po kayo, sir. Welcome to Clark Air Medical Center." Ngumiti siya. Pero nang tumingin siya sa relo sa tabi ng kama, 3:17 a.m. ulit. Napatingin siya sa salamin at muntik na siyang mapahinga ng malalim. Sa refleksyon, suot niya ang puting coat ni Dr. Cutter. Lumapit ang nurse, nanginginig. "Sir, ano po ang pangalan ninyo?" Tahimik siya sandali bago ngumiti ng malamig. "Dr. Dante Cutter," sabi niya. Tumalikod ang nurse, nanginginig, at sa paglabas nito sa silid, bumukas ang speaker ng ospital. "Welcome to Ward 13. New cycle initiated." Tumigil ang oras. Ang lahat ng monitor, sabay-sabay tumunog. Sa labas ng ospital, nakitang muling umilaw ang lumang gusali. Isang batang lalaki ang nakatayo sa gate, may hawak na lumang pocket watch at sabay na bumuka ang bibig nila ni Dante. Bagamat magkalayo, it's still 3:17. Ang hangin ay huminto, ang araw ay nanatiling dilim. At sa huling pagkakataon, umalingaw-ngaw sa buong Clark ang iisang tunog. Tik-tak, tik-tak, tapos biglang tahimik. Sa mundong ginagalawan natin, may mga oras na hindi tumatakbo, kundi bumabalik. Ako nga pala si Ghost Terry. Dahil dito sa Ghost Terry, bawat kwento may kaluluwang nakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa mga mahilig din sa kababalaghan. At sa bawat balik ng 3:17, may kaluluwang nagigising muli